Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan nga natin itong pinost ni Tita Lisa. Sinong mag-aakala na ito palang si FL Lisa? Tiyahin ni Bimbi at saka ni Josh? So ito na nga guys, magkakwentuhan muna tayo. Pero even before natin gawin yan, pakinggan natin ang naging sagot ni BBM tungkol dyan sa picture na yan. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Nangailangan I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. What the reports did not say is that Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe, the eldest brother of Cory. So they are related. Kaya hindi naman nakakapagtaka. Kilala niya yung mga pamangkin niya very well. So they came at nagbiyahe sila, bumalik, may dalang pasalubong. Yun lang naman, dinala nila yung pasalubong kay First Lady. Follow up, ano po yung assistance na hinihingi ni Chris Aquino from the Marcos administration? Wala lang. It's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang sabi lang. Travel arrangement. Anong klaseng travel arrangement na kailangan pa ng tulong ni FL Lisa? May matanong lang Anong travel arrangement? Ano ang iniisip ko May problema ba si Chris Aquino sa kanyang travel kaya kailangan magkaroon ng ng assistance ni FL Lisa? 'Di ba? So dito nakikita natin, imagine niyo napaisip tuloy ako. Biglang pumasok sa akin yung sinabi ni Maharlika tungkol doon sa Turkey ba 'yon? Yung nagpatulong si FL Lisa sa asawa ni Teddy Locsin para makuha yung anak ng kaibigan ni FL Lisa na nagtatago ang mag-iina sa Turkey. Tama ba ako? Doon sa mga nanonood kay Madam Maharlika. So, ibig sabihin, dito sa sinasabi ni BBM, totoo nga na tumutulong si FL Lisa sa mga ganitong bagay. So, hindi siya kwento at paninira lamang kay FL Lisa. Totoo na meron siyang ginagawa ng mga pabor. Bilang ito nga, isang example, sabi nga ni BBM dito, lumapit si Bimbi at saka si Josh dahil nagpapatulong sa isang travel arrangement. Does it even make sense? Naku, i-connect natin itong sinasabi ni BBM dito ngayon at sinasabi ni Maharlika. Isa lang ang pinapatunayan dyan. Na nagbibigay nga talaga ng assistance and favor itong si FL Lisa sa mga kaibigan niya. More so na ito, ikamag-anak pa. Diba? Ngayon, tapusin nga muna natin si BBM. Papasalamat sila. Sabi, and so, I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was, it sort of, I suppose, put a little more, how do you say, personal, a human interaction between. Alam mo, hindi ko alam kung paano ito ititik. Alam mo, yung mga new loyalists, sabi nga ni Mama Lutikia, I remember in one of her column or one of her article posted, sabi niya, may dalawang klaseng loyalista. Isang old loyalista at isang new loyalista. With the old loyalista, they will understand now kung bakit malayo ang loob ni Senator Amy Marcos at saka ni dating First Lady Imelda Marcos dito kay FL Lisa. Because of her connection sa mga Rojas at saka sa mga Aquino.
na itong dalawang to ang nagpahirap sa mga magulang nila. Lalong-lalo na itong si Senator Amy, very close siya sa kanyang tatay. So ngayon na natin naiintindihan yung link. Hindi dahil sa minarites natin, inimbento natin, pero mismo nanggaling na sa bibig ni BBM. Na si F. Elisa ay kamag-anak, ang mga kamag-anak din ni Chris Aquino. So meron silang mga connection. Diba? So ngayon, naiintindihan na natin kung bakit nga ganyan, diba? Kung bakit dumadami ang mga dilawan dyan sa loob ng Malacanang. Our families. Would you say that the feud between the two families are okay na? Well, we've always been okay. We just don't agree politically. Di ba parang nakakatawa tong sagot ni BBM? Balikan natin. Well, we've always been okay. We just don't agree politically. How can you be okay with the person na pinahirapan yung tatay mo? How can you be okay with the person or with the family na kung anong akusasyon ang ginawa sa pamilya nyo? Diba? The Marcos family suffered for a very long time. It took you 36 years and you're okay with those people who make you suffer that long? Imagine niyo. Pinalitan ng Constitution ng 1973 Constitution dahil ang kagustuhan di umano ni dating Presidente Cory Aquino ay para mabula ang alaala ng mga Marcoses. Create pa nga nila ang PCGG para lang masequester lahat ng yaman ng mga Marcoses. At mismo sa panahon ni Cory Aquino, patong-patong na kaso ang inilagay sa mga balikat ng magulang mo. And this is your comment? Parang gusto nating interviewin si Sen. Amy Marcos. No? Sen. Amy Marcos, ano po masasabi nyo dito sa comment ng kapatid nyo? Pakinggan natin. Well, we've always been okay. We just don't agree politically. We've been always okay. Pinaka-latest nga natin yung naging comment ni Marojas sa panahon ng Yolanda. Ano sabi ni Marojas? You are a Romualdez. You are a Romualdez and the president is an Aquino. Diba? And for you, okay kayo. Okay ang mga Marcos at Romualdez at ang mga Aquino. Pero sinabi yan sa pinsan mo habang hinahagupit ang Tacloban ni Yolanda. Di ba parang kasampal-sampal naman yun? How can you be okay with the family who brought your family? No? Sa lugar na hindi rin ginusto ng magulang mo. Dinala kayo sa Hawaii. Parang nakakatawa parang bilis yata makalimot ni BBM sa ginawa ng mga Aquino, no? Sa pamilya nila, sa mga magulang niya. Grabe yung pagkasira sa pangalan ng mga Marcos. Tapos sasabihin ni BBM ngayon, we are okay. Diba? Hindi ka na magugulat, no? Tsaka ito lang, no? Ito lang para sa akin. Okay, sige, sabihin na natin na magkamag-anak, gustong tumulong, okay. Wala naman masama sa tumulong ka dahil kamag-anak mo. Yung mga ganitong bagay, sana hindi nyo na pinopost. Because I'm very sure, even those old loyalista, hindi lang magtataas kilay. Lalong-lalo na yung mga lumaban para sa magulang mo, lalo na sa tatay mo. Diba? Hindi lang sila magtataas kilay, magkakaroon pa sila ng sama ng loob. Inasawa mo pala, nasa kampo ng mga Aquino.
na yung mga Aquino na yan ang sumira sa pangalan ng ama mo. What a joke, 'di ba?